Happy Sunday to all! Sunday! Talaga naman. Tuwan-tuwa ako sa outfit ko. Dahil dyan, ito po si Arman Ignacio na Diva That You Love. Kasama ko aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The TT Show, ang Tara and Natalia Kayan Showbiz Edition. Pardon me for my outfit because... May pa ganun talaga? Yes! Because I don't know where I left the bag. Kung saan nandun yung outfit ko for the Sunday show. It's a good thing our dear friend, Jojo Silvestre, has his coat para kunyari nag-change outfit ako. Plano ko na po sana gawing mini skirt tong palda para lang kunyari nag-change outfit ako. Pero hindi po talaga mangyayari. But since Glenn and I are very professionals and we love all of you, the show must go on kahit pa nawala ang outfit ko. At Manong Driver, kung nakakadaan mo pa ang gandang ito, at kung sakasakaling napapanood mo kami, pakidala naman po ang costume ko dito sa The TT Show, sa Tribune Office. Bago namin pag-usapan ang tungkol sa pang-iintriga kay na SB19 Ken Suson at Sel Ahero, congratulations are in order first sa All Out Sundays ng GMA7 because they took the initiative to make their show a platform for Pinoy pop artists. Sa totoo lang po, as an observer of Filipino music, kinutuwa ko ang ginawa nilang yon. At sabi ko nga po sa aking Facebook page, aking post, kung pangangatawanan ng All Out Sundays na hindi lang maging platform, kundi talagang palagi ang gawin na ang mga all Filipino music, all Filipino dances, tapos mapababaing musika, kanta, at kung ano-ano pa sa AOS, yung talagang Tagalog lang, wala kang marunong ng foreign songs, walang foreign inspiration, walang kahit na ano, kundi Pilipino lang talaga. Siguradong-sigurado po ako, kakabahan ang kanilang pinakamatagal ng kalaban at pinakamakatag ang ASAP. Ang dami ng Sunday noontime variety show na kinapat sa ASAP from Party Pilipinas, Sunday, di ba? Sunday Pinasaya at kung ano-ano pa. Pero laging namamayagpag pa rin ang ASAP. Pero sa ginawan to ng AOS, kung talaga sila ang magiging center of Pinoy pop, of OPM, and anything and everything that is Filipino, tapos wala muna tayong foreign influence sa show, walang American Top 40, walang K-pop, walang J-pop, at kung ano pang pop, kundi purong Pinoy lang. P-pop lang. P-pop lang at OPM, ay, ayos. Ayos na ayos kayo. You have carved your own niche. At talaga makasabi talaga na, ay, kakaiba tong show. Pang Pilipino, artistang Pilipino, para sa Pilipino. At sana pakinggan nyo itong suggestion namin dito sa The TT Show dahil kami lang po naman ang may karapatang magsabi ng mga ganyang suggestion. Hindi ba? Hindi lang po kami maganda ni Glenn. Hindi ba? At ito na nga. Ayan na nga. Sa guesting, because they are the prime movers of P-pop, sina Ken Suson at si Estel Ahero, kasama sina John Pablo Nace, Joaquin de Dios, at si Josh Callen Santos ay nag-perform. SB19. Opening number sila with Gento. Kasama pa ibang P-pop groups na tuwang-tuwa because they had the opportunity to perform with their idols. At of course, meron silang special performance ng Crimson. Na talaga namang it's a hype dance song na everyone is raving about. So ito na. So nung parang extra ata, chika. Estel Ahero was his usual Bibo self, dumadaldal, may binabasang whatever. Tapos sa paligid-ligid, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Ken Suson, naglalaro. Diba? Pasayaw-sayaw, patingin-tingin sa camera. Tapos biglang may eksena doon na kaya lang nalaming mga tao na nag-backhug sila. May ibang angulo, nung lumabas si X, nakitang nag-backhug sila. Binackhug ni Ken si Estel Ahero. At alam niyo po naman na mga Kentel shipper na isa ako doon. Diba? Nung nakita namin yung mga video ng, nagbakag ang Kentel, this is it pansit. Made na made ang aming Sunday. At everyone is so happy about it. Kahit lagi mo na napapanood na nagbabakag sila. Oo, kahit nagbabakag na sila sa YouTube. Kasi parang kasi there was a YouTube video na ang nagbakag kay si Stella nagbakag kay Ken. So ngayon naman para ang dating, si Ken naman nag-reciprocate nung action. So kami mga Kentel shipper, tuwang-tuwa. We're very happy na on national TV,
may camera, go. Go sila sa display of affection. Go sila sa pagpakakita na talagang sila ay mabuting magkaibigan. Correct. Ang nakakalungkot lang po talaga na meron pa rin ng babash, Glenn. Yun nga eh. Iniintriga pa rin na kesyo nag-backhug tong dalawang Southeast Asian superstars na to. Meron na namang inaanggulong kabaklaan. Meron na namang inaanggulong quote-unquote kaimoralan. Oo nga, bakit ganun? Ano ba naman? Well, ano po ba dapat ang kinikilos ng dalawang binata? At saka magkaibigan At sila. magkaibigan, hindi ka lang sila magkaibigan, Hindi, magkapatid. Oo, magkapatid na. Magkapatid na, hindi nga lang magkadugo, pero magkapatid na ang turingan. Oo. At ano po ba ang masama kung dalawang magkaibigan ay nagbabakhag, nag-aakbayan, nagpipigi back ride, nagkikilitian? Wala pong masama doon. Wala, kung si Ken nga po at si Estel at yung buong miyembro ng SB19, walang nakikitang mali siya sa ganung mga kinikilos nila. At may iba pa lang, may Josh Tin, may Papke, at may iba bang, lahat sila individually ay mga malalambing na lalaki. And they express their feelings to their friends through pag-akbay, pagyakap, harutan, kulitan. At saka hindi lang naman sila. Kumbaga, kahit sa mga Pinoy na magtotropa at Ganun naman. magkakabarkada. Oo. Pagka may mga times talaga ng harutan at landian matatawag. Pero it doesn't make them less of a man. Yes. Kumbaga, diba? And there is nothing malicious or romantic about them being affectionate. Ano ba gusto niyo sa mga lalaki? Parang robot. Ito lang ang pwedeng ikilos. Oo nga. Ito lang pwedeng gawin. Ito lang ang pwedeng sabihin. Tapos magrereklamo ang mga kababaihan na, he's not expressive. He's not telling he loves me. I don't even feel he loves me. So, don't you love the idea that these two young men are normalizing what it's like to be real men in this At day saka, and age? walang pretensions. Oo. Nagpapakatotoo lang sila kung ano sila bilang magkaibigan, di ba? They're spontaneous. They're going with the flow. At tama na po yung mga ganyan. Kasi po, sa totoo lang as a gay person, nakaka-insulto na po talaga na laging ginagamit ang pagiging bakla para manlibak, para magmaliit ng kapwa-tao. Hindi po kayo Diyos para husgahan kami sa aming mga choices. Kung kayo dinadaan-daanan lang ng mga bakla, alam niyo na kung bakit. Ibig sabihin, hindi kayo mabait. Ibig sabihin, hindi kayo mabuti. Ibig sabihin, hindi walang kahanga-hanga sa inyo. Kasi po, ang mga bakla ay likas na matutulungin. Likas na mababait. Likas na mapagmahal. Masayahin. At hindi po mabubuhay ang ekonomiya ng Pilipinas kung walang bakla. Hindi po mabubuo ang mga pamilyang Pilipino kung walang bakla o lesbian sa equation. Kaya huwag niyo pong mamaliitin ang pagiging bakla. At lalong-lalo na, huwag niyong huhusgahan ang mga lalaking malalapit sa isa't isa na sila ay bakla at kumikilos na parang bakla. Kasi po, mali po iyan. Hindi po ngayon 1950s. Mas lalong hindi na po 1900s. Correct. Gen Z times na po. Millennial times na po. Tapos ganyan pa rin kayo kalabnaw mag-isip. Ganyan kakitid. At ang mga taong inosente, na kagaya na Ken Suson, na Estel Ahero, at ang buong SB19, ang gustong-gusto niyong pukilin ng ganyang mga intrigang wala namang basis. Ano po ba ang naimbag niyo na sa ikagaganda at katatagumpay ng Pilipinas? Baka di sa kalakingkingan, wala pa kayo sa kalakingkingan na nagagawa ng SB19. Oo, ang SB19, napakarami ng na karangalang naibigay. Ang dami ng achievement. At patuloy pang gumagawa ng mga achievement. At patuloy na binubuksan ng mata ng buong mundo para makita kung gaano kahusay at katalentado ang mga Pilipino in terms of music writing, in terms of dancing. Diba? Be proud of the boys. Kayo naman, diba? Ano ba gusto niyong i-normalize? Yung babae, sinasampal-sampal ng mga lalaki. Yung mga bata, hinahampas-hampas ng walang dahilan. Diba?
yung mga aso tinatadyakan o kaya pinapatay. Yun ang normal para sa inyo? Yun ang tama? My gosh. Ginagalit nyo si Alwin. Ewan ko na lang sa inyo, buti na lang may Kentel. Kentel, I love them. And all the Kentel shippers love them. And Sumayaw na lang daw everyone tayo. in SB19 at ang buong 18 ay mahal na mahal sina John Paul Nace, si Josh Callen Santos, si Joaquin de Dios, si Ken Suson, at syempre pa, si Estel Estel Ahero. Ahero. Dahil dyan, ito po si Alwin Ignacio, the TV that you love. Kasama ko ang kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The TT Show, ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition.